Department of Transportation, lalo na ho doon sa mga babiyahe gamit ang mga barko at mga sasakyang pandagat, mga tawid dagat, ika nga, no? Dahil nagdagdag ho ng mga tauhan ng Philippine Coast Guard para naman sa pagtugon dito sa mga posibleng problema. At ilan kayang mga pasahero ang inaasahan dito sa undas break ng ating mga kababayan. May balita si Bombo Isa Cotoner. Nakahanda na ang Philippine Coast Guard sa pagmumonitor at pagbibigay ng tulong sa mga biyaherong dadagsa sa mga pantalan ngayong Undas 2025. Ayon yan kay Captain Noemi Cayabyab, ang tagapagsalita ng Kagawaran. Ayon kay Cayabyab, naka-heightened alert na ang lahat ng unit na ahensya hanggang Nobyembre 4 upang matiyak ang maayos at ligtas na daloy ng mga pasahero sa mga port area. Nasa mahigit 12,000 na personnel ang i-deploy sa mga pantalan sa buong bansa. Magkakaroon din ng mga malasakit help desk sa bawat port area na maaaring lapitan ng mga pasahero sa oras ng emergency. Tiniyak din ng Kagawaran na may mga medical assistance, K9 units at mahigpit na pre-departure security inspection sa lahat ng lugar ng biyahe. Tinatayang aabot sa mahigit 2 milyong pasahero ang babiyahe sa mga pantalan sa buong bansa ngayong Undas 2025. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang tinig ni Philippine Coast Guard spokesperson Captain Noemi Cayabyab. Handang-handa na po ang Philippine Coast Guard in preparation po sa observance ng ating undas. Nagbigay na po ng direktiba ang ating komandante na si Admiral Ronnie Hildovan, and we are placing all our 770 operating units on heightened alert status simula po October 30 hanggang November 4. So we will be intensifying po yung pagmomonitor. Samantala, nagpaalala si Cayabyab sa publiko na maagang bumili ng mga tickets upang makaiwas sa mga peking fixers na nagbebenta ng hindi totoong mga biyahe. Hinihikayat din niya ang lahat na sumunod sa mga alituntunin ng mga otoridad para sa ligtas at maayos na pagbiyahe. Mula sa lungsod ng Maynila. Yes, Bombo Dennis. Nais ko lang malaman, usually batay sa inyong karanasan sa pagbisita sa mga port area, no? Ano ba yung pinakang dapat na tutukan, mga petsa? Sabi nga niyan, petsa di peligro, yung pinakang nagiging peak ng buhos ng mga kababayan natin, Bombo Isa. Inaasahan kasi, Bombo Dennis, dito sa port area natin na talagang dadagsa yung mga tao ng October 30. Yan, mula dyan sa araw na yan hanggang sa mag-undas at matapos nga yung panahon ng undas hanggang November 4, yan yung ating aantabayanan. Kaya naman, paulit-ulit din na sinasabi ng pati ang buong Department of Transportation. Actually, sa lahat na to ng transportasyon natin dito sa buong bansa, na as much as possible, makasecure tayo ng mga maaga na mga tickets. Kasi kapag October 30, talaga nagkaroon lang tayo parang chance passenger na yan. Pag October 30 ay dun ka palang bibili ng tickets mo. So yan yung laging paalala sa atin ng mga ahensya ng transportasyon na as much as possible, maaga tayong bumili ng tickets para hindi na nga rin mahaba tayong pipila at ma-sure na meron tayong biyahe na makukuha. Kapwa yan para doon sa talagang land transportation natin, pati nga dito sa mga pantalan natin, Bombo Dennis. Sige, antabay tayo dyan, Bombo Isa. Baka magkaroon pa ng mga surprise inspection ng mga tauhan at opisyal ng Department of Transportation. Ingat kayo dyan. Maraming salamat. Yan muna ang latest update mula dito sa lungsod ng Maynila. Ito si Bombo Isa Cotoner, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.